Okay, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon sa mga kaibigan natin na ngayon ay nakasubaybay sa ating Mararo at your service. Tayo parada muna sandali at saglit tayong tumigil sapagkat mayroon akong naisibahagi sa inyo at ito po yung katatapos na pagbibigay ng Pangulo nung bumisita dito, si Pangulong BBM, bumisita sa atin at nabigyan tayo ng financial na assistance, yung AIX kung tawagin, kung saan dito sa Occidental Mindoro, 10,000 ang binigyan ng financial na tulong ng AIX na under the DSWD. Ito ay bilang tugon ng Pangulo kasi nga, di ba tayo ay nasa isinailalim sa state of calamity. Ang ating lalawigan ay nasa ilalim na state of calamity due to drought at iba pa yung pati peste, yung mga pananim kasi natin dito, hindi lang sibuyas, hindi lang palay, kundi pati hayop, Ngayon, dinalam natin itong sino-sino itong mga 10,000 at paano nangyari itong merong 10,000 beneficiaries, sa pagdating ng Pangulo. Sana tuwing darating ang Pangulo pala, mas malakihan ang binibigyan. Anyway, alamin po natin at pinalad tayo, nakaugnayan natin ang isa sa mga opisyal ng DSWD ng Region 4, isa sa namumuno, mga focal person. Ito po, pakinggan po natin, panoorin po natin para maunawaan po natin ano ba ito yung 10,000 beneficiaries na binigyan ng Pangulo under doon sa kanyang Kadiwa ng Pangulo program. Yan po, wag po kayong bibitiw at panoorin po natin ang interview natin sa DSWD. Take it away. Okay, so ano po ba itong Kadiwa ng Pangulo at naging abala po ang tanggapan po ng DSWD sa pagbisita po nitong ating Pangulo? Ano po yung na-cater ng DSWD na nababanggit po dito sa Kadiwa? Opo. Ito pong Kadiwa ng Pangulo, in partnership po ito with DSWD through AIX po, yung program po natin sa DSWD, Assistance in for individual in crisis situation or yung AIX nga po. Through po doon yung funding na ginawa po natin doon sa 10,000 beneficiaries po ito all throughout the province. 10,000? Opo. Ito po ay actually yung pre-validation po na ginawa or pre-assessment na ginawa. Led po ito ng ating SWAT leader, Ma'am Sheila Sarabia. Bumaba po yung ating head po ng Crisis Intervention Unit from Regional Office, si Ma'am Iris Eyas, to assist po doon sa pre-assessment. Officially nag-start yung pre-assessment April 17. Ano na po yun? Simultaneous po yun throughout the sa province. buong province. Opo, ito ba yung tungkol sa itong assistance for individual in crisis ay para po ito intended doon sa mga farmers po natin na affected po ng El Niño. Opo. So yun po So yung mga yun po actually ang list po ay nanggaling din sa ating agricultural office since sila po ang mas nakakilala sa mga farmers natin. So galing ang list po ng El Niño. RSBC yata yun, RSBS, mga ganon. Nanggaling sa MAU ang listing, From there, sinabit nila sa inyong tanggapan through request ng LGU, parang ganon. Hindi po.
Yun po yung process? I think po ay since ang ano nga po dito, ang pinaka-in charge nga po dito ay ang ating SWAT. So yun po, sa kanila po talaga galing yung enlist and pre-validation po ang naging role ni DSWD and up to provision po ng grants po through AIX na 5,000 pesos per 5,000. Opo, 5,000 pesos So, per i-clear ko lang to para at least hindi malito yung ating mga kababayan. Hindi itong AX na ito ay intended ka doon sa nabanggit ko kanina sa mga naapektuhan ng El Nino phenomenon. Ibig sabihin nito, iba ito sa mga tinatanggap din na AX nung regular ng iba. Iba-iba. Pero true po, yun po yung program na nagha-handle Yes dito. po. Kasi sa kanila po ipinadaan yung pondo ng Kadiwa po. Ng Kadiwa. Opo, ng So medyo parang nakakalito ha. Opo. Medyo maski ako nalilito rin Kadiwa. So ang Kadiwa is sa program ng Pangulo, di ba? Opo. So sa Kadiwa program, itong part ng ibinibigay ng Pangulo kasi nabanggit niya. Sabi nga po ni President, nilalapit nila yung serbisyo sa mga tao sa pamamagitan po ng bawat agencies. Kaya involved po yung bawat agencies since yung funding nga po nakadistribute siya sa bawat agencies. Pero through Kadiwa po na naglalapit ng serbisyo po ng gobyerno sa mga tao. Kaya ganun po yung naging proseso. Ayun. So kung 10,000 yung allotted para sa sa Occidental Mindoro. So lahat po ba yun na cater? Opo, basta naman po validated po na talagang farmers affected po ng El Nino talaga. May na-provide pong documents. Ang unang-una po kasi talaga residente dapat po ng ating probinsya. Ayan, yun naman po ay mabibigyan. Tuloy-tuloy lang ang validation. Ano kinukuha sa validation? Ano po para at least yung mga kababayan na natin kasi marami ako naririnig na sinasabi, bakit may AX hindi naman kami nakasama? Yun di ba? At hindi ako nakasama samantalang ako ay senior citizen, mga ganon. Bakit hindi ako nasama? Dahil ako isang naapektuhan din ng El Nino, di ba? Bagamat hindi naman siya farmers. Parang ganon. Kasi syempre sa nangyayari pong ito, ang pinaka-apektado po talaga is mga farmers natin. Kasi ang hanap buhay po nila is nakadepende po talaga sa ulan, sa tubig. Hindi lang farmers parang fisher folks. Included, Farmers po ang ating dito. Farmers lang. Farmers lang po muna. Although may iba naman pong provisions din si AIX. Pero for this matter po, nakafocus po tayo sa mga farmers. Kasi as the term itself po, na aid to individual in crisis situation. So kahit na sinong individual, basta nasa crisis situation, ay mapaprovide na naman po. Pasok naman po kay AIX, regardless naman po ito ng kanyang status sa buhay. Basta po siya ay nasa crisis na situation. Pero for this matter po kasi, mga farmers po yung sinerve po natin during the recently concluded event po na Kadiwa ng Pangulo. Pero ang base sa ulat ng yung huling report po natin na umabot na sa 11,000 ang farmers kaya na dito kasama ang farmers and fisher folks farmers and fisher folks na talagang naapektuhan nitong El Nino. So bakit 10,000 lang po sa inyo? Since ang listing po ay nanggaling po sa kanila po, ganon. Nanggaling po talaga sa partners din natin sa LGU. So hindi kayo nakialam na ito ay Opo, ang amin pong role lang is to validate po the list and to ensure po na okay yung mga documents nila during the provision of cash grants, grants na po ng assistant para hindi na maging problema po during the bigayan ng ayuda. Parang nagkasabay-sabay dahil gawa ng merong siguro po yung fisher folks natin, since during the event may nakita ko may mga mangingisda nga po doon, may tuna fishers pero sa DSWD po is the list coming from the LGU na mga farmers po ito. Ayun, okay. So ito ay talagang nasa farmers lang talaga na affected ng kasi parang may narinig pa ako, bakit sa kanya nagdoble? Kasi meron yung ayuda galing ng parang sa senior yata yung ayuda
And then, ito pa, kasama na itong AX na ito. Meron bang ganon na nagdoble? Not sure po, no, kasi parang naging caravan po. Kasi caravan po, hindi po parang talagang caravan yung nangyari, as in nagsama-sama po yung lahat ng mga national agencies na nandito sa atin. Sinamantala na talagang Nag-join force po talaga para ibaba lahat ng serbisyo nung nandito nga po ang Pangulo. ayun. So, wag magselos yung iba, kung hindi nabigyan dahil hindi naman farmers. Opo. Pero nakatanggap naman ng ibang AX. Opo. Pero kung ano nga po, sabi ko nga po kanina, kung talaga nasa crisis situation po itong mga taong ito, like may pinagdadaan ng matinding gamutan. Yes. Opo. Or kasi may mga senior naman po Sa ibang programa naman yon. Nawala naman pong crisis situation. Senior lang siya. Senior lang, Opo. Pero ibang programa din yon. Opo, ibang programa na po yun. Basta ito, pinag-usapan po natin is exclusive lang doon sa Opo. parang special, na Opo. kaya lang pangit na special to, ano po talagang for the farmers. For the Sila farmers po ang kasalukuyang apektado nung nangyayari nga po. Sige. Kumusta naman po? So yung 10,000 ba yun na ibigay na sa mga farmers o patuloy pa rin hanggang ngayon? Kasi hindi nyo kakayanin Patuloy, opo. Talagang hindi po kakayanin. Since ang nangyari nga po noon, actually sina Ma'am Sheila po ito at saka yung kanilang mga staff po ng AX at saka sa tulong na rin po ng staff ng iba't ibang programa kasi hindi po kakayanin talaga given ng laki po ng numbers. Nagtulong-tulong during pre-assessment na ginawa. And then initially ang plan po talaga is maibigay yon last April 23. Pero given po na ang laki sa iba't ibang munisipyo, hindi po kinaya na ipadala dito at saka kaya parang ang nangyari po, selected na lang. San Jose at Magsaysay po ang ating ang inuna, parang pinapuntasin sila po yung mas malapit. Opo. And then panibagong scheduling na lang po doon sa ibang mga munisipyo. Ayun. Yung schedule po natin, sir, ay yun po ang hindi ko pa kabisado since na Ma'am Sheila po ang in-charge po dito. Kami naman po from 4 piece po kami is assisting lang po kami sa ating SWAT team. Ayun, okay. So, nasa inyo po ang pagkakataon, ma'am, yung nais nyo pang ibigay sa ating mga kababayan na information regarding po dito sa Kadiwa at sa pagdating ng Pangulo po. Siguro po yun lang, since last April 23 naman po ay nakita naman po natin talaga yung situation. Since, actually from nagbabago-bago yung numbers natin. Sa kagustuhan pa rin naman po talaga natin sa kagustuhan din naman po na ibigay sana ng sabay-sabay na hindi po talaga kinaya ng venue natin. Napalakita nyo naman po yung nangyari noong April 23 sa gym. At talagang hindi kinaya yung dami ng tao. Since pati mga ibang ahensya ay nagbigay din po doon. Kaya pili lang. Actually, hindi rin pa rin po lahat talaga ng hindi pa rin lahat ng San Jose, hindi lahat na Magsaysay. Kumbaga po, kumuha lang tayo sa mga selected barangays para po may mabigyan po during the event. Pero yun nga po sabi ko kanina, tuloy-tuloy po yan and yung scheduling po nakasalalay po sa ating SWAT team. Through Ma'am Sheila po. Ma'am Sheila. Okay. Thank you, ma'am. Opo. If may further information po information na kailangan po ito sa ating Kadiwa, much better po ang ating Ma'am Sheila Sarabia po ang Thank you po. Thank you po. Okay, yung pala yung kabuuan nung AX na yan, Anyway, aalamin pa rin natin kasi nabanggit kay Ma'am Sarabia yung tungkol po dito mas malaliman kung ano yung tungkol dito po. So sana po ay nakapagbigay ako ng impormasyon sa inyo, sapat na impormasyon mula po sa DSWD at wag po kayong bibitiw. Antabayanan po yung susunod na interview natin sa nabanggit na tungkol dito sa 10,000 na rin ito, So ganun pala, So at least naintindihan natin. Anyway, sa lahat po ng mga nanood, please like, share, and follow ito pong ating Facebook page, Marraro at your service. At muli po, nagsasabi po sa inyo ng maligayang pakikinig at always
be happy. Ano ha? Thank you. Tandaan po natin, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.